Sa dami umanong nilabag na batas, pinakakasuhan ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang mga matataas na opisyal ng gobyerno na nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino-sino sila, alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Pinaiimbestigahan ni Senador Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay bilang bahagi ng kanyang report sa isinagawang pagdinig ng kanyang Committee on Foreign Relations. Kabilang sa mga pinaiimbestigahan at pinakakasuhan ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Nicolas Torre III at Ambassador Marcos Lacanilaw ang Special Envoy on Transnational Crime. Lumabag umano ang mga ito sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa invalid na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, grave misconduct, usurpation of official function at perjury. Sa ipinatawag nitong news conference sa Senado, iginit ni Senador Amy na pinagplanuan ng husto at politically motivated ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Walang ibang layunin nito kundi pabagsakin at siraan ng mga Duterte bago mag-2028. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boyeng maaring managot sa violation of RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president. Usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.